Bakit hindi ninyo binibigyan ng disciplinary measure si Pastor Benny Abante? Bakit? Hindi ugali ng pastor na mangsino ng tao. Hindi ugali, inigyan ka pa naman ng titulong reverend. Nakakahiya. Nakakahiya. Pagkatapos, aaralan mo ng John 3:16 yung kausap mo na minura mo? Anong klase kang pastor? Pastor, doon po sa Santa Ana. At ako po ay paminsan-minsan ay nagsisimba sa kanilang simbahan. Sa katunayan, ako po ay naordina ng isang outreach nila doon sa Punta Santa Ana sa pamumuno po ni Pastor Sam. Now, bakit ko po binibigyan ng pansin ito? Kasi ganito yung ano. Simula nung 19 Congress, napansin ko na si Pastor Congressman Bishop Benny Abante na parang palaging galit. Kung magtanong siya, ay parang palaging nag-uusig. Nakakahiya po. Bakit? Sapagkat daladala po niya ang titulong pastor. Sa amin pong pamantayan, ang isa pong pastor ay hindi po dapat mag-ugaling mahalay. Number 1, hindi ka pwedeng kakitaan ng ugaling pagkamahalay. Simula ng 19 Congress, pinapanood ko siya. Nakakahiya. Nakakahiya ang kanyang ginagawang pag-uugali. Sinasabi ko po ito sa inyo sapagkat nais kong ipaalam na hindi po ganyan ang ugali ng mga pastor ng Ebanghelikong Kristiyano. Kami po ay mga Kristiyano doon po sa antas ng Ebangheliko. Si Pastor Benny Abante ay kabilang sa Ebanghelikong Kristiyano sa partido ng mga Baptist. At alam po ba ninyo, kaya ako'y nagtataka sa kanya, ang mga Baptist people are known to be the man of the book. Kahit itanong nyo sa kanya. Ang Baptist people are known to be the man of the book. Ibig sabihin, ang mga Baptistang tao o mananampalatayang Kristiyano ay sanay sa paghawak ng kasulatan ng Diyos. Nagtataka ako sa kanya, ano ang nangyari sa iyo? Ano ang nangyari sa iyo, Pastor Benny Abante? Hindi pa dapat ang isang pastor ay sa halip na nangungutya ng kanyang kapwa, lalong-lalo na sa ang kinukutya mong tao ay tinuturing mong hindi mananampalataya. Bakit ako nagsasalita ng ganito? Hindi ako dapat nagsasalita ng anumang bagay na masama sa aking kapatid. Pero mali ang kanyang ginagawa. Mali ang kanyang ginagawa. At hindi namin ito tinotolerate. Ang sinasabi ko doon sa aming asosasyon sa Philippine Council of Evangelical Churches na kung saan ay meron kaming 500,000 miyembro na kung saan siya kabilang, bakit hindi ito dinidisiplina? Panawagan sa PCEC kay Pastor o Bishop Pantoja, kay Noel, kahit lang sa akin yan ng 1 taon sa seminaryo, bakit hindi ninyo binibigyan ng disciplinary measure si Pastor Benny Abante? Bakit? Hindi ugali ng pastor na mangsino ng tao. Hindi ugali, inigyan ka pa naman ng titulong reverend. Nakakahiya. Nakakahiya. Pagkatapos, aaralan mo ng John 3:16 yung kausap mo na minura mo? Anong klase kang pastor? Hindi po namin tinatangkilik ang ganitong klase ng pag-uugali dahil kami bilang mga pastor, kailanman hindi kami nagmamasamang ugali sapagkat ito'y labag sa aming panuntunan. Matagal ko na pong gustong ilabas talaga ito. Dahilan sa walang aksyon na ginagawa na disiplinahin ang taong ito.
Dapat dinidisiplina siya ng Philippine Council of Evangelical Churches dahil nakakahiya ang kanyang ginagawa. Kitang-kita siya sa buong mundo kung paano niya hinahamak, kung paano niya ipinapahiya ang isang tao. Nakakagalit. Bagamat siya'y aming kasama sa kapatiran, hindi po namin gusto ang kanyang ginagawa. Paumanhin na Pastor Benny Abante. Ako po ay dating nagsisimba sa inyong simbahan. Kami po ay taga Santa Ana. Pero, hindi ko kayang sikmurain kung paano pa manglait ng tao. Ang pastor sa pamantayan ay dapat mahinahon. Ang pastor sa pamantayan ay dapat mabait, magalang, hindi magagalitin. Hindi ka po pwedeng maging pastor kung ikaw ay magagalitin. Ito po isang pamantayan ng pagiging pastor. Ano ang nangyari sa iyo? Bakit ka nagkaganyan? Sa mahabang panahon, ikaw ay iginagalang dahilan sa ikaw ay kagalang-galang na pastor. Ikaw ay binigyang titulo ng reverend. Pero kinain ka ng sistema ng politiko. No one can serve two masters, either you love one or hate the others. Kung ikaw ay isang pastor, hindi ka po pwedeng maging politiko sapagkat ang tuunan ng dalawang ito ay hindi pareho. Kung ikaw ay politiko, sekular ang gawain mo. At kung ikaw ay pastor, spiritual ang gawain mo. Bakit po pinagsabay? Na ang nangyayari ngayon sa halip na ikaw ay maging espiritual, kinain ka ng sistema at mas mataas ang nangyayari sa iyo ang panuntunan mong sekular. Kung mag-ugali ka, para ka ng ugaling hindi mananampalataya. Nakagagalit, Pastor Benny Abante, ang ginagawa mo. Isa pa, sa halip na ikaw ang magturo ng kabutihan, alam mong hindi ka nanalo. Alam mong hindi ka nanalo at alam mo sa konstitusyon o sa pamantasan ng ating batas, kung hindi ka nanalo, huwag mo nang igiit ang sarili mo. At bakit mo patuloy na ginagawa? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Meron kang kongregasyon. Meron kang mga tao na kung saan ikaw ang pastor ay meron kang mga kawan. Ano na ang nangyayari sa kanila? Ano na lang ang kanilang damdamin? Ano na lamang ang kanilang mukhang ihaharap doon sa ibang mga kasamahan na ang kanilang pastor ay nagkakalat, nawawala sa kanyang sarili? Ito po ang term namin. Kapag ang isang Kristiyano na dapat ay espiritual at siya'y namuhay ng sekular, ang tawag namin dito sa taong ito ay karnal. Isang tao na nawala sa sarili. At Pastor Benny Abante, isa kang karnal sa aking paningin. Isa kang tao o ikaw ay isang pastor na nawala sa iyong sarili sapagkat araw-araw o kung basta mayroong committee hearing, nandoon ka, nagagalit. Halos lamunin mo na yung iyong kinakausap. Ganyan ba ang isang pastor? Kung kaya't pinupulaan tayo ng marami, ay merong dahilan. Pero hindi ibig sabihin dahil lang sa iyo kaming lahat ay madadamay. Bakit hindi magsalita ang PCAC at itakwil ka sa iyong ginagawa o disiplinahin ka sa iyong ginagawa? Kahit ka pa kongresista, wala kaming pakialam dahil lahat tayo sa ating gawain tayo ay pare-pareho. Matatanda tayo sa iglesia at iisa ang ating level kahit congressman ka man. Nakalulungkot ang nangyari sa iyo, Pastor Benny Abante. Malamang magre-rebuttal ka. Malamang sasagot ka. Sumagot ka hanggang gusto mo. Pero patuloy ang aking paninindigan hanggat hindi ka nagbabago ng iyong pag-uugali at pagtrato sa taong mga kinakausap mo. Hindi ako titigil magsalita laban sa iyo. Kung ako sa iyo, ikaw ay magpakumbaba. Alam mong ang iyong pwesto ay hindi sa iyo. Bakit mo kinukuha? Bakit mo kinukuha? Di ba ang iyong anak ay abogada at isa ring Kristiyano?
Alam niya ang batas, bakit pinapayagan ka? Ano na ang nangyari? Nilamon na kayo ng sistemang sekular. Labas na sa pamantayan ng inyong pananampalataya. Ayaw kong sabihin atin sapagkat hindi ko ibinibilang na ang iyong pag-uugali ay katulad ko. Hindi po, Pastor Benny Abante. Sa susunod, makikita na naman kita, galit na galit na galit. At kung ikaw ay makipagtanong, hindi ka nagtatanong, ikaw ay nang-uuri ng tao. Tama ba yon? Sabihin nyo nga sa akin doon sa mga kapatiran na kung saan ay nakakapanood, tama ba ang pag-uugali na ginagawa ng isang congressman na tinatawag na si Pastor Benny Abante? Nangungutya siya doon sa mga may proyekto ng flood control. Hindi ba sabi ni Mayor Isko Moreno, ikaw ay mayroong mahigit na 2 bilyon na flood control project? Nasaan ang 2 bilyon na yan? Ang alam ko na naipagawa mo ay yung hanging bridge sa tawiran ng Punta Santa Ana. Hindi ko alam kung magkano ang ginastos mo doon, pero yan ay dapat mong isiwalat sapagkat yung tulay na hanging bridge na yan ay walang 2 bilyong piso. Bakit? Kita ko yan ang ginagawa. Halos pahirapan na patapos sapagkat parang kulang-kulang sa mga gamit, sa materyales. Hindi ko alam. Natapos pero naniniwala ako. Kung yun lamang at hindi mo magpapaliwanag ang halagang 2 bilyong piso at yun lamang ang sasabihin mong ginamitan mo ng flood control, Pastor Benny Abante, kulang ang pera mo. Sana sa ating paniniwala, Pastor Benny Abante, meron pang promisyon sa katulad natin pagka tayo nagkakamali. Nagtataka ako, dapat sa inyong simbahan, meron kayong mga matatanda sa iglesia na kung saan ang gawain ay tingnan kung tama ang pag-uugali ng kanilang pastor at miyembro. Nasaan ang matatanda sa inyong iglesia para sawayin ka sa iyong ugali? Nasaan? Dati-dati napakataas ng pagtingin ko sa iyo. Napakataas ng tingin ko sa iyo. Pero ano ang nangyari sa iyo? Bakit ka nagkaganyan? Mahalay, Pastor Benny Abante, ang pag-uugali mo. Tuwiran ko nang sasabihin sa iyo na hindi tama ang ginagawa mo. At nakakahiya dahil hindi lamang doon sa inyong simbahan na nakakakita. Ang nakakakita sa iyo ay buong mundo. Ang iyong simbahan ay international. Yan ang nakalagay sa iyong simbahan. Ibig sabihin, hindi lamang dito sa Pilipinas nakikita ang pag-uugali mo, kundi sa buong mundo. Sana, Pastor Benny Abante, baguhin mo ang iyong sistema. Kung kinakailangan mong magparaya sa iyong sarili, kung kinakailangan mong ikaw ay magpakababa at humingi ng paumanhin sa mga taong pinagkasalahan mo sa pamamagitan ng iyong panunuring sa kanila, bilang kapatid at bilang Pastor Ben, hinihimo kita na gawin mo sapagkat ito ang nararapat. Pero kung ang gagawin mo ay ako'y iyong gagantihan, welcome to the club, dahil hindi rin naman ako papayag na ipagpapatuloy mo ang iyong masamang pag-uugali. Nawa, Pastor Benny Abante, hanggat hindi tayo namamatay, may pag-asa tayo, alam mo yan. So meron pang panahon para humingi ka ng paumanhin sa mga taong pinagkamalian mo. Humingi ka ng paumanhin kung kanino ka nagkulang at kung kanino ka nagkasala. Dahil Pastor Benny Abante, ganito ang ating ugali. Ganito tayo namumuhay. Tayo ay mga tao na kung saan alam mo kung ano ang ginawa ng Diyos sa atin. Lahat tayo ay may pinagdaan ng masama, subalit tayo ay pinago at sa ating pagbabago, Pastor Benny Abante, ako'y nakikiusap sa iyo. Sa susunod na iyong pagtalakay sa committee,
huwag mo namang sinuhin ang tao. Sa halip na iyong pagalitan, ay iyo siyang payuhan. Tatandaan mo na ang pandinig sa Senado, sa Kongreso o sa Senado, ito ay in aid of legislation. Huwag mong kalilimutan, ang dahilan kung bakit kayo nagtitipon ay in aid of legislation. Hindi kinakailangan lumabas ang tama at totoo sa aid of legislation dahil ang titingnan nyo lamang kung ang kanilang ginagawa ay meron ng batas, at kung meron ng batas at ito'y mali at kulang, ang gagawin nyo lang ay mag-amyenda nito, at kung wala pa namang batas sa ganitong klaseng bagay na kanilang ginagawa, ang gagawin ninyo ay gumawa ng batas, pero hindi para mahiyain ang mga tao na kung saan ay kinukuha nyo bilang resource person. Bakit ka kukuha ng isang tao para kunan mo ng informasyon pagkatapos iyong hihiyain? Pastor ka, di ba? Bakit mo ginagawa yan? Mali, di ba? Ano kaya kung sa'yo gawin yung ginagawa mo sa iba? Hindi ba? Alam mo kung ano ang sinasabi. Gawin mo sa iba ang gusto mong gawin sa iyong sarili. Gusto mo bang sinisino ka? Hindi nga eh, nagagalit ka agad eh. Sa kaunting bagay na masabi patungkol sa'yo, nagwawala ka na agad eh. Hindi ito tamang pag-uugali, Pastor Benny Abante. Again, I appeal to you. Marami kang natisod. Marami kang pinagkasalahan sa aminin mo at sa hindi. Isa lamang ang tama mong gawin. Ang ipinapayo ko sa iyo, magpahinuhod ka sa mga taong pinagkasalahan mo. Ito ang ating pag-uugali. Hindi tayo nag-uugaling mahalay, Pastor Benny Abante. Wala sa bokabularyo nating mga pastor ang maghalay ng ugali. Tayo ay pamantayan sa ating simbahan. Tayo ang tinitingala ng mga miyembro at tinitingnan nila kung paano tayo lumalakad. Sa inyong simbahan, paano ang lakad ng mga miyembro mo na nakikita na wala kang ginagawa? Minsan nakita ko galit na galit ka eh. Bakit mo ginagawa yan? Kung hindi mo kaya ang pigilin ang iyong sarili, huwag ka na lang umaten. Huwag ka na lang sumama. Sa halip, panahimik ka na lamang kung hindi mo kayang pigilin ang sarili mo. Dahil marami kaming nadadamay sa ginagawa mo. Sana, hindi ko alam kung anong magiging reaction mo. Sapagkat wala pa sigurong tao na sumaway sa'yo. Wala. Dahil kung merong sumaway sa'yo, noong una siguro nagbago ka na. At palagay ko, ito ang unang pagkakataon na sinasaway ka. At hindi ako nangingiming sawayin ka, Pastor Benny Abante, sapagkat alam mo na hindi tama ang iyong ginagawa. Ipaglaban mo man ang iyong paninindigan, mali at mali at mali ka pa rin, kahit anong gawin mo. Ang tamang gagawin mo, Pastor Benny Abante, ay magpakumbaba katulad ng ipinapangaral mo. Gawin mo ito sa iyong sarili. At kapag ginawa mo yan, Pastor Benny Abante, ako'y magpapasalamat sa iyo. Alam mo yan, kung ano ang bunga ng pagkababa. Alam mo kung ano ang bunga ng nagpapaumanhin. Yan ay palagi mong itinuturo sa iyong simbahan. Pakiusap ko, gawin mo naman sa iyong sarili. Salamat po. Iyak yun. Excuse. Nakikiraan lang, naghahanap buhay. May paninindigan, may tapang at may prinsipyo. Ngayon, gusto nyo na bang wakasan ang korupsyong ito? Sumigaw kayo para marinig hanggang sa House of Crooks. Gusto nyo na bang matapos ang korupsyong ito? Gusto nyo na bang matapos ang korupsyong ito? Talaga? Ngayon, ang hinihintay lang natin ay
ay numero. Pag yun ay nakuha natin, wawakasan natin ngayong gabi mismo ang korupsyon na nagaganap sa ating bansa. Kaya patuloy po na inyaan namin ang mga youth sector ng kabataan, lahat ng mga grupo LGBT o kabataan, estudyante, guro, mag-aaral, lahat ng Pilipino, inaanyayaan po namin kayong makilahok ngayong gabi dahil lahat po tayo ay biktima ng korupsyon dito sa ating bansa. Huwag na po tayong magbingi-bingihan, huwag maging bulag-bulagan sa mga nangyayari dito sa ating bansa. Karapatan nating lahat ng mga Pilipino na ungkatin kung saan pinunta ni Martin Romualdez ang pera ng taong bayan. Ngayon, kung gusto nating wakasan ang korupsyon sa ating bansa, kung gusto natin mabago ang ekonomiya sa ating bansa, kung gusto nating umunlad ang ating bansa, tayo mismo ang dapat gumalaw at kumilos sapagkat tayo ay mga mamamayang Pilipino na karapatan nating ungkatin at hanapin, imbestigahan kung saan napunta ang binabayad nating buwis. Kaya mga kaibigan kong Pilipino, marami akong nakikitang mga tao doon. Sana sila ay makilahok. Mga estudyante, huwag ho nating biguin ang ating mahal na bayaning si Dr. Jose Rizal. Naong mga panahong sinabi niya na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Ngunit, nasaan kayo ngayong kailangan kayo ng inang bayan? Nasaan kayo ngayong kailangan kayo ng taong bayan? Mga kabataan, magsilabas kayo sa inyong mga bahay at ipaglaban natin at pagkatotohanan natin ang sinabi ni Dr. Jose Rizal na tayong kabataan ang pag-asa ng bayan. Tayong lahat ay mga estudyante. Tayong lahat ay mga nagbubuwis ng ating buhay. Tayong lahat ay nagbabayad ng buwis sa gobyernong ito. Napudpud na ba ang inyong mga kamay? Napudpud na ba ang inyong mga paa? O sadyang wala kayong bayag at naduduwag kayo sa mga politikong nagpapahirap sa ating mga Pilipino? Mga kabataan, tuminig po tayo sa sarili nating mga paa. Makipaglaban po tayo dahil ito po ay para sa mga kabataan na kasalukuyang nag-aaral ngayon. Hindi po natin papayagan sa mga susunod na henerasyon ay mayroong maupo at mayroong maglingkod na hindi maglilingkod sa taong bayan kung hindi magsisilbi at maglilingkod sa mga politikong kurakot. Ito po, yan po ang paulit-ulit kong tinuturo. Yan po ang pinagmumulan ng korupsyon. Yan po na komite ay binuo, hindi upang paglingkuran at pagsilbihan ng taong bayan, kung hindi para protektahan at itago ang mga nakawan na nangyayari sa ating bansa. Ito na po ang bagong Pilipinas ngayon. Ito na ang nagawa ng bagong Pilipinas. Kadugyutan, ibalik ang kurakot sa ating bansa, ibalik ang droga sa ating bansa, at mas padugyutin pa ang ating bansa. Yan po ang nagawa ng bagong Pilipinas. Kaya, mga Pilipino, magsilabas na kayo. Wala na kating boses. Halina kayo rito, mga Pilipinong may pagmamahal sa ating bayan. Please lang po, kung gusto natin na matapos ang korupsyon, isantabi ho natin ang mga kulay natin, ang mga pamumulitiko natin, isantabi po muna natin at tayo ay magkaisa sa panahong ito sapagkat may mas malaking hinaharap ang ating bansa kaysa sa mga ibang suliranin. Yun ay ang korupsyon sa ating bansa na nagaganap ngayong taon. Thank you very much. Maraming salamat, Kuya Park. Okay, ngayon naman, ako naman, medyo nabuhayan na ulit ng boses. Ngayon naman, ang aking i-challenge ay ang ating mga mamamayang Pilipino. Kung talagang mahal nyo ang inang bayan, nasaan kayo? May mga taong lumalaban dito para sa inyo. Hinahantay na lang kayo. Magtulungan tayo. Magsama-sama tayo. Huwag lang pong matapang sa Facebook. Pumunta
ipakita ninyo ang tunay na malasakit at pagmamahal ninyo sa inang bayan. Inaanyayahan po namin kayo. Wag po post ng post sa Facebook na maraming magnanakaw daw sa Kongreso, pero hindi man lang makapagpakita ng suporta personally para suportahan at ipaglaban ang ating inang bayan. Ngayon, I challenge you, lahat ng mamayang Pilipino na galit at nakaranas ng pagbaha at ramdam ang pagnanakaw sa gobyernong ito, na pumunta kayo dito, magsama-sama tayo, puksain natin ang kongresong ito. Kongreso na walang progresibo at walang konkretong proyekto para sa mamamayang Pilipino. At para naman, mensahe ko lang kay Kiko Barsaga, huwag ka mag-alala. Nasa likod mo ang mamayang Pilipino sa pagsampa nila sa iyo ng kasong Ethics Committee. So si Kiko Barsaga po ay sinampahan ng Ethics Committee dahil sa pagpapahayag niya ng kanyang opinyon. Yun po ay nakapost sa mga social media ngayon ng ating mga media channel. No, kaya Kiko, huwag kang mag-alala. Ang buong bayan ay nasa likod mo upang ipaglaban ang tama at ang katotohanan para sa inang bayan. Kaya po, kung nagmamalasakit tayo, pumunta na kayo dito hanggang nandito pa kaming lumalaban. Huwag po kayo magdalawang isip. Pero sabi nga, may mga area daw na chini-checkpoint ang pumupunta dito. At yung iba, may nakausap ako kanina, isang rider from Cavite. Sabi niya, nung kahapon, hinarang sila. Hapon ba dito? Nung Sabado, hinarang sila. Hinatid pa siya sa bahay niya. Pauwi. Tapos sinabihan pa siya na ang kanyang sulat daw sa kanyang plaka ay malaking kaso, sedition daw yun. Ibig sabihin ba nito, wala na tayong karapatan na isulat ang ating pahayag upang iparating sa gobyernong ito ang ating nararamdaman? Ibig sabihin, may mga sumusulat po gamit lang ang plaka sapagkat wala silang lakas ng loob na magsalita sa harapan at iparating ang kanila sa loobin. Pero nandito po kami na handang lumaban para sa inang bayan, sa lahat po ng mga dumadaan dyan na nakarinig po sa aming panawagan. Wag lang po tayo matapang sa social media. Kung lumabas din kayo, samahan nyo kami, magkaisa tayo tungo sa tunay na pagbabago. Mga kabataan, naniniwala ba kayo na kayo ang pag-asa ng bayan? Kung ganon, mag-aral ng mabuti para ipakita. At wag, pag naging politiko kayo, wag niyong gayahin ang nangyayari sa bansa natin ngayon na inuuna ang bulsa, inuuna ang loho, inuuna ang pagyaman para sa kaban ng bayan bago ang mamamayan. Pero tandaan po natin, hindi naman po natatapos ang eleksyon. Darating at darating ang eleksyon. Pero isa lang po ang pakikiusap ko sa inyo. Maging matalino kayo sa pagboto. Huwag lang matapang kasi malayo pa ang eleksyon. Pero pag eleksyon na, pag tinapalan na ng pera, tapos na ang laban. Diba totoo po yun? Yung iba, kaya lang naman nananalo dahil nagbabayad. Huwag po tayong ganun. Tapos ngayon, nagsisisi tayo dahil sa mga binoto natin. Ayan, pinahirapan tayo. Tayong mga mahihirap ang kawawa. Ang
Hanggang kailan tayo ganito? Hanggang kailan tayo mananahimik? Hanggang kailan kayo magkukulong sa mga bahay ninyo? Ang kailangan, lumabas kayo sa bahay ninyo, sumama kayo, labanan natin ang gobyerno ng kongresong ito na walang konkretong proyekto para sa mamamayang Pilipino. Kasi hanggang post lang tayo ng post sa Facebook, patuloy na kawawa ang inang bayan natin. Hahantayin pa ba natin na walang-wala na talaga ang Pilipinas bago pa tayo kikilos? Walang sumasagot. Gutom na ba kayo? Pasensya na, on the way pa lang po kasi yung pagkain. Medyo na traffic po sila. Pasensya na po. Pero huwag kayong mag-alala. Darating at darating din po yun. Ngayon po, ang panawagan ko, magsama-sama tayo. Yung mga nakauwi na dyan galing trabaho, na hindi makatulog dahil may insomnia, maraming problema, maraming utang. Alam nyo, ang solusyon, pumunta kayo dito, labas ninyo ang sama ng loob ninyo. Kasi kung hindi, umaayos ang ating gobyerno, baka wala kayong utang dahil maayos ang ating gobyernong ito. Dahil hindi ninanakaw ang kaban ng bayan. Ang kailangan po natin, konkretong proyekto, hindi ayuda. Pangmatagalan na solusyon, yan po ang kailangan ng taong bayan. Buhay pa ba kayo? Isang bagsak naman dyan. Isang kanta lang. Martin, Martin magnanakaw. Martin, Martin magnanakaw. Okay? Buhay, handa pa ba kayo? Ay, parang malambot na. Ako na lang kakanta? Grabe naman kayo. Sama-sama tayo. Iwan ko kung nandyan pa ba yung mga o nakauwi na, yung mga magnanakaw nating mga nakauwi na daw ang iilan. Akalain mo itong mga estudyante na to ano oras na umuwi galing sa eskwelahan, pero yung mga anak ng mga kongresista dyan sa loob, ang sarap ng buhay kung anong oras papasok dahil private school. Yung iba pa, scholar ng bayan. Kawawa naman po ang inang bayan, masyado pong ginagahasa. Maawa naman kayo sa mga taong naghihirap. Hanggang kailan kami? Okay, may panawagan lang po. Sa nalaglagan po ng ATM, si Miss Jonah Galunan, pakiklaim po sa akin. Nasa akin po ang iyong ATM. Pag hindi mo ito kinuha sa akin, ako bukas i-withdraw ko to. Congressman pa naman ako. Congressman. Ewan ko, ba't nasisikmura ng mga congressman na yan na magnakaw sa kaban ng bayan? Ang laki naman ng sahod nila. Alam nyo po, ito po ang masayat na totohanan. Walang politikong hindi magnanakaw. Pero wag naman sana sobrang garapal. Sobrang garapal ang pagnanakaw. Kawawa po itong mga henerasyon na ito. Ano kaya ang sasapitin ng mga batang ito pagdating ng araw kung patuloy ang korupsyon sa ating gobyerno? Hoy, ang dami ng fans ko. Hoy, mga bata, isang bagsak nga dyan. Isang heart. Okay, magsiuwi ng maayos kayong pag-asa ng inang bayan. Sana pagdating ng araw, ipagpatuloy ninyo itong paglalaban namin at pagpumuksa namin sa korupsyong ito. Sana kahit susunod, matanda na kami, kayo naman ang makikita namin sa mga entambladong ito na makipaglaban sa mga kurap na politiko. Alam natin, hindi mawawala ang kurap na politiko dito sa bansa natin. Ewan ko ba kung bakit hindi natatapos? Kaya siguro, dapat lang talaga
ang mga politikong magnanakaw dapat talagang pinapatay siguro para madala. Diba? Dapat may batas tayong ganun eh. Illegal lethal, lethal,